Lord, dahil patuloy natin awitan at pupurihan ang ating Panginoon. Welcome the Holy Spirit in this place. Set on fire down all our souls, Lord God. Hallelujah, worship you. Lord Church, patuloy natin hiniyahan ang banal na Espiritu ng kilos sa mga oras dito. Patuloy natin awitan at papurihan ang ating Panginoon. Oh, we worship you and we adore you today, O Lord. Hallelujah. Hallelujah, Holy Spirit, we welcome you in this place. Patuloy natin patuloy mo, Panginoon, sa ating mga buhay. Kaya't nararapat ng papurihan, kakayaan. Oh, Jesus.
Huwag sa pagsamba ay ating pumatagpuan sa awit chapter 50 verse 22 and 23. Kaya ngayon dindinig ko, kayo sa akin di pumapansin. Kapag ako'y di dinidinig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino man sa inyo makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa akin ihaari ay handog ng pasasalamat, pagpapuring walang mali. Akin namang ililigtas ang lahat ng masumurin. Sa ating pagpanimulang awit, awitin po natin ang ngalang Jesus papurihin. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming tingin.
ng pagpapala, kalakasan at ibigay sa maraming salamat po, Ama, sa isang linggo na pakikibaka namin ang aming nalagpasan, ang aming mga suliranin at pinagkalooban niyo po kami ng mga biyaya, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa inyo na may papulit pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang pananampalataya ay natiyakan ng mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siyang utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, ganun din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon din pangako. Sapagkat umansa si Abraham ang isang lungsod na may kapital ng koalisyon, at ang Diyos nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya ay matanda na, at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig sila tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't sa isang taong may tuturing ng halos patay na ay nagmula ang isang langit na naging sindami ng bituin sa langit at tinabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi nila nakanta ng mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yun mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila mga dayuhan lamang at nanginibang bayan dito sa lupa. Nagkakanak sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupain kanilang pinagalingan, may pagkakataon pa sana sila makabalik doon. Ulit ang nakakagay Ang lungsod na hindi mabuti, ang lungsod na may salamat, kaya nananay nila ng Diyos na siya tawagin Diyos nila sapagkat sila pinagandaan nila ang isang lungsod. Ngayon po ay ating maririnig ang tinig ng ating kids choir.
Espiritu ng Diyos, ay naman po ng Diyos. Pasasalamat po ang binibigay namin sa iyo. Salamat po sa buhay ng mga bata ito, sa kanilang hanggang pili, sa kanilang talento na nangyari sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang buhay, sa kanilang paglalaro, sa pag-aaral, Panginoon. At ganoon din po ang kanilang pinabibigyan. Ito po ang aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ay nasa basa ng mga kasulatan sa mga sulat Lucas, kabanatang 12, wala talatang 32 hanggang 40. Sa mga sulat ni Dr. Lucas, kabanatang 12, wala talatang 32 hanggang 40. Ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, kunting tawag, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbinhan.
Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi mauubos. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Mga aliping laging handa. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at pumatok at mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon. Maging sa ating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Pinagpala tayo ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Amen. Pagtindig namin, Panginoon, sa iyong banal na harapan ay kapahayagan ng dakilang pagpapala sa aming mga buhay. Bahagi ng pagpapalang ito na aming tinanggap sa loob ng isang linggo ay aming masayang ipagkakaloob sa iyo, aming Panginoon. Ikaw ang tunay na nakasisiyasat ng aming mga puso. Batid mo, Panginoon, kung ang kaloob na ito ay makapagbibigay ng kagalakan sa iyo, O Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga anak na nagkaloob, naway maging pagpapala, tulong ang mga biyayang ito sa iyong
pagpapalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa. Patuloy mo kaming gawing mabuting katiwala pa, Panginoon, sa mas malaki at mas maraming mga bagay. Ito po aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Salamat po sa awit ng ating may sabi ko last Sunday, yung mga operatic choir natin. Palakpakan naman natin mga kapatid. Sa malakas palakpak. Hindi dahil kung sa kanila mga pinig, kundi talagang salamat din kay Ate Whisper na bumubulong yung kanyang pangalan, pero kita nyo naman yung produkto ng pera. Si Ate Merly, naka-Subway na. No? Kasi Subway. Lay. Subway. Dahil bahagi pa rin kayo ng lay organizations po. Magandang kumagi po sa ating lahat. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinagpala ka ngayong umaga. Pinagpapala ng pinagpapala. Pinapaganda ng pinapaganda. It's a prank. Pinagpapala ng pinagpapala. Pinapaganda ng pinapaganda. Pinapayaman ng pinapayaman. Amen? Yes, palapakan natin ang Diyos na. Alam natin tayo lahat ay mga ito nga ay daan natin, hindi pantay-pantay. Pero papasalamat tayo sa Diyos dahil ganun pa man ay jump up pa rin. Palapakan niya natin ang Panginoon. Dami mo. Every Sunday. Na-amaze po ako. Every Sunday. Sana ay pwedeng patapatin pa yung isang yun. Kasi pa ba isa dyan at ilalim? O sa size mo? Basta ganyan ang size mo. Isa pa. Isa pa. Maluwag pa. Sige pa. Labo, kanina po ay Sunday school natin. Pinag-joint natin kanina. Dahil alam kong medyo may detail ng konti doon sa ating pag-uusap ng ating confirmation class at membership class. Yung membership natin ay pagbabalik tanaw na lang natin. Pero higit sa lahat ay mas pinapalalim natin yung foundation ng pagkilala ng ating mga young people, ng mga youth natin sa ating confirmation class. Magamat malawak ito sa ating iglesia, nakatuon tayo, nakafocus tayo sa kung ano ang nangyayari dito sa loob at sa labas. Ang mga programa natin dahil bahagi ng ating programa ay iuulat pa rin namin. Kanina nakita ko si Ate Nicole, lista siya ng lista . Ano ba nililis mo Ate Nicole? Hindi ba waiting yan? Parang may bisita ba tayo ngayon? May visitors Ate Nicole? Ilan po ang attendance natin? At tanong sa akin ng district. Malaman ko na lang po attendance natin. At yung ating sabi dito, monthly, weekly, ay hinihingi sa atin. At inaalam din siguro ang progression ating iglesia. Hindi lamang po may kinalaman sa mga missions natin. Hindi lang may kinalaman sa ating hindi ba sa finances, alam natin yan. Pero itong ating statistiko ay napakahalaga dahil bagamat sa loob ng isang taon, hindi ganun kabilis, wala namang ganun makikitang resulta pa, wala namang makikitang ganun kalaki ang magiging bunga nito. Pero tayo lahat, may kaugnayan sa tanong kanina, paano natin inaasikaso yung pong Dulong Malabon Mission, yung pong Pulong Bisaya. Ito, tama ba? Pulong Bisaya. Yung lugar na yun, pagpawagin. Yung sa ating pag-ikot-ikot po kahapon, ay
talagang kailangan natin ng hindi lang finance, dahil humingi sila na hindi lang tayo nagdadala, kundi magkaroon daw sana ng feeding program. Isa yun. Bagamat bahagi na yan, pinag-usapan natin, given na po yan, ang programa natin ay may feeding, hindi lang spiritual feeding, kundi physical feeding. Meron tayo pagpapakain sa mga bata. Pero pag-usapan natin kung paano natin ito may tataguyod, may bibigay sa kanila. Bagamat ang Dulong Malabon Mission ay nakita natin na pagdating sa kanilang estado, pero lalaki ng bahay, kahit na may mga ilang naglalaki ng bahay na nasa loob lamang kahapon. Pasok kami sa mga iskinita, sa mga pasilyo, gaganda ng bahay. Hindi na masyadong nakikita sa labas, pero ang gaganda ng bahay sa loob, sa mga looban. Mula doon sa pagpasok natin, inikot namin hanggang sa overcourt, sa barangay. Nakita natin at may ongoing, nagpapagawa ng bahay. Ito yung kanilang bahagi pa rin ng kanilang preparasyon, mga kapatid. Bagamat ilan sa atin ay, sabi ko kahapon, nabanggit na naman, kahapon ay libing ni Kapunin. At ang layo, buti na lang pala sumakay ako, ati Angie, layo pala ng balatong. Lalakarin at ikinatang sana. Saan po ba yung balat? Doon pa po patay. Sasakay na po ako. Nagbago yung isip. Lakad ko kami. At ating silang dinamayan doon. Sapagkat yun naman po talaga ang role, ang obligasyon ng iglesia, hindi para sa mga Metodista lang. Yun po dapat alam natin. Dapat po tayo doon. Ang iglesia ng Inaon United Methodist Church ay hindi para sa mga Metodista laang. Kung hindi ang iglesia nito isang iglesia sa komunidad, Metodista o hindi, Katolika o hindi, ay naroon tayo para makiramay, dumamay, at magpadama, hindi lang, kaya nga yung halaga ang mahalaga, ang doon ay nakilala natin yung pamilya. Sabi ko nga, kababayo pa ni Ate Merly, yung asawa ni Michael, sa may Northville lang po, Northville, asawa ni Ate Toyan, sa likod. At kilala halos ng ilang kababaihan po natin. Matagal halos, sabi ko kay Ate Rosalie, madalas ka bang tumayo dito? Nag-isip siya ng matagal. 13 years. Saka siya ulit tumayo dito. Diba? Hindi ka ba, tama ba? 13 years. Bakit 13 years? Matagal naman yata. Sino ba nag-aasikaso dito? Schedule ng mga liturgies dito. Diba? 13 taon pagka tapos na umanaw na yung kanyang kabiyak. Gusto ko pa rin, alam kong hindi biro sa ating lahat, lalo na sa mga tinatawag nating little flocks or mga munting kawan, sapagkat marahil ang Diyos ay talagang meron ng nakahanda. Alam nga natin yun, meron na siya mga nakatalaga para sa atin. May mga tawag doon? May mga delivery na po yan. Parang shopping. May mga parsela na yan para sa ating lahat. Nakatalaga na po yun. At para dito sa mga mumunting ka, little flock, ikinalulugod ng Diyos. Bakit niya ipagdadamot? Bakit ko naman ba ipagdadamot? Kung talagang para sa inyo yun. At kung talagang karapat-dapat tayong tumanggap ng parselang yun, ng biyaya, yung talagang nakatitulo sa atin, nakatalaga sa atin, nakapangalan sa atin. At yung pinanggagalingan ay hindi lamang isang malaking JNT o isang malaking sisita. Last Sunday po ay tungkol sa lalaking mayaman. Walang nabanggit ito, wala na akong gagawin sa buong buhay ko. At kung maliit yung kamalig, yung warehouse, na kinalala yung aking investment, yung aking kayamanan, ay ipagigiba ko, ipadidemolish ko pa.
at magpapagawa ako ng mas malaki pang warehouse. Kamalig. Ano po? Wala na siyang gagawin. Uminom, kumain, maglamyarda, haya-haya buhay. Walang nabanggit nun. Pagkatapos ay magpapagay. Alam niyo ba yung sinend ko sa inyo kako, yung itong si Ramon, isang tycoon businessman? Anong sabi niya no? Sinend ko sa inyo, hindi natin madadala ang pera sa langit, sa kabilang buhay. Pero si Ramon isang tycoon businessman, hindi naman siya metodista. Natanong niya ba, metodista naman? Na-text niya na pa siya, metodist pa siya? Hindi. Pero alam niya. Alam niya. At hindi siya nahihiyang ikwento na kung ano ang pinaka. Putera, tatlo. Ayan. Okay na po. Hello. Mic test. Test mic. Baba. Sige po. Salamat po. Alam niya na talagang hindi natin madadala yun. Ano po? Diba? At bagamat, sabi nga natin, itong kayamanang hindi mawawala, hindi madaling gawin yung sinasabing ipagbili ninyo ang inyong kayamanan. 10:01, ipagbili ninyo ang inyong kayamanan. Ipamahagi sa mga dukha. Sino-sino ba yung mga dukha? Sino-sino ba ang mga dapat nating pamahagihan o bigyan? Para yata, ang hirap gawin. Tapos mo mag-abot pamamahagi mo lang. Tapos kung mag-impok sa bangko, diba? 2 bangko, tapos sasabihin sa iyo, ipagbili ninyo ang inyong ari-arian. Siguro yung excess pwede pa. Pero kung ano mang may ari-arian tayo, diba? Ano-ano nga ba mga ari-arian natin? Ha? Sabihin mo nga sa katabi mo, marami ka na sigurong ari-arian. Diba? Ano nga ba mga ari-arian nyo? Baka meron kayong hindi sinasabing ari-arian sa mga asawa nyo, ha? Sabihin nyo na. Baka may tinatago kayo ari-arian. Kaldero lang, kaldero. Ako rin po, walang ari-arian. Bahay lang. Metro Merly, sa may Kawayan at sa Tabok, kung saan po ako dinalo ng mga kababaihan natin. Salamat po mga kababaihan. Nakadalo sila. Nandiyan po yung aking nanay, kasama ko ngayon. Pasamantala ay meron akong alaming little flock. Tira? Yes? Iyon ang sinasabi sa atin. Bagamat, hindi naman sinasabing hindi masama. Pero dapat ay alam natin ang ating gagawin. Siguro maaaring isang pagsubok ito sa ating lahat. Ipagbili natin ang ating mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad. Sinasabi din niya sa mga taong yung tinatawag natin little flock o isang mumunting kawan. Napakadelikado pa kumisan mga kapatid. Ang dami-dami nating ini-import, nakakabili tayo ng mga haling gadgets. Di po ba? Kahit 50,000 tablet. Nakakabili tayo yan. Di po ba? At bata pa lamang, ang mga anak natin, meron na silang ini-import. Meron silang savings. Ako po walang savings, pero hindi ko pinababayaang hulugan palagi, regular. Pagdating ng biyaya, hindi ko nakakalimot. Sabi ni Ate Laling, Pastor, pupunta ka sa SS, pwede naman Gcash. Hindi ka ako. Mas gusto ko, personal ako pupunta SS. Diyan sa Baliwag, sa may Sagrada. Before Sagrada. Hindi ko pinababayaan ang PhilHealth, Pag-ibig, at SS. Yun lang kasi. Wala naman akong milyon o malaking bahay na mamanahin talaga. Yun man lang, pagdating, may paghahanda.
Dahil katulad nyo rin, dadating din kami sa retirement age. Mag-iida din kami. Magre-retiro din kami. Sorry. No. Oh, hindi ko tinuloy. Basta tatanda. Hindi ko tinuloy. Sorry. Lahat tayo ay magkakaedad. Diba? Magre-retiro. Kaya, ano ang sinasabi sa atin? Gumawa kayo ng mga sisidlan, hindi naluluma, at mag-ipon kayo sa langit na kayamanang hindi nauubos. Yun ang sinasabi sa atin. Lahat siya naluluma, nagkakaedad, kumukulubo. O tingnan mo yung katabi mo, marami na bang kulubo dyan? Wala pa. Salamat, Dok. Salamat, Dok. Salamat kayo, di ba? Ang dami-dami nating investment. Di ba? Ang dami-dami nating iniipon, ang dami-dami nating iniingatan. Pero ano nga ba ang talagang pinakatatali sa ating lahat? Ano ba ang pinagbubuhusan natin ng panahon? Lalo na po sa mga bata pa dito, 30 plus, below 40 mga bata pa. Lalo na yung mga sobrang sipag sa hanap buhay, mga kapatid. Hindi naman sinasabing masama. Pero sabi dito, ano ang mga dapat natin unahin? Higit sa lahat. Ang sabi dito, gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma, hindi nananakaw, hindi kinakalawang, hindi kumukulubo, hindi napapanis. Di ba? Tignan mo nga yung katabi mo, kung naluluma na yan. Luma na ba? Luma na? Ha? Di pa? Ayaw umamin, ha? Talaga lang, ha? Ayaw yung umamin. Ano ba yan? Bagong luma o talagang luma na? Di ba? Kasi doon walang makapagnanakaw eh. Meron kang iniimpo, hindi naman mas magpayaman eh. Nakakabili nga tayo kahit utang eh. Nung ako, napakahilig ko sa home credit doon, mga kapatid. Isang beses lang yan, 2 beses lang home credit. Good payer ako. May tumatawag na teaching. Pinatay ko na. Binla ko na. Nangunta ko misa kasi, di ba? Home credit, good payer, advance pa. Hindi pa bayaran, babayad na ako. Tapos ang kwalo ng mga inalo, ando na 100,000, 400,000. So, kaya ako babayad ko rin. 400, halos kalahating milyon ang inaalok sa akin. Diba? Maaaring lahat ng itong bagong bagay, naluluma mga kapatid. Kahit kayo, naluluma din kayo. Di ba? Parang hindi kayo maaaring naluluma kayo. Yes. Buti naman, aminado kayo, naluluma tayo. Sapagkat kung nasaan, sabi dito, nasaan, ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Di ba? Halos papakapuya tayo sa hanap buhay, sa trabaho. Isa din yung mga mahal ko sa buhay, talagang yung gabi nila, araw eh. Di ba? Yung araw nila, gabi. Lalo sa ating mga paano nagtatrabaho sa gabi. Kaya sabi ay maging handa kayong lagi at panatiling maliwanag ang ating isipan. Hindi lamang marahil natatakot tayo. Sabi nga, doon sa una, do not be afraid. Live of love. Natatakot tayo. Lahat naman ay dinadalaw, isang binibisita ng pagkatakot. Hindi mo alam kung makakapag-asawa ka pa. Hindi mo alam kung kailan ang increase ng sweldo mo, kailan ang marami tayong kinakatakot. Di mo ba? Di ba? Minsan may tumawag sa Pasko, pagod na pagod kami. Pwede mo bang sandali, ma-store ko kayo? Babalik ka po, iha. Babalik po, iha. Halika, tawagin ko muna si Ate Merly kasi babae eh. Halika muna, Ate Merly, 3 tayo. Ba't natatawa kayo? Ito naman tutulong ko sinasabi eh. Pero daw siyang hihinging counseling kasi daw 3 months na sila nung kanyang fiancé. Naghiwalay sila, binrake up siya. Gusto lang, sabi ko, ano oras na? Ito lang pala. Ito ba yung lalaki ko sa akin? Alas 11:13 ng gabi. Ay, ano? May text, may tawag. 3 months pa lang.
Okay sana, hindi ko naman minamasama. Okay lang sana kung nagkaroon ng problema sa pamilya, o nangapit bahay, o lumipat ang bahay. Ano ba tawag doon? Sumakabilang bahay. Okay lang sana, bahay. Kaya lang, 3 months pa lang sila. O so, hingi ako ng advice. Ano ang gagawin ko? Malapit-lapit ko na sabihin, tigilan mo na yun. Tigilan mo na yun. Malapit-lapit ko na sabi. Minsan talagang ang request natin, nagpamadali tayo pag-aasawa Di ba sabi doon minsan? Yung daw bahay, namamana sa magulang, kaya mga namamana sa magulang, pero yung mabuting asawa, ang Diyos ang nagbibigay puno. Ayan, yung dadating na. Sabi ko sa pwede bang pag nag-asawa ka, pagpatay na kami? Para yung mag-asawa yung mga pwede bang pagwala na kami, tsaka mag-asawa? Kaya 50-60 mag-asawa. Dami natin demands, di ba mga kapatid? Marami tayong pagkatakot. Pero sabi, do not be afraid. Huwag tayong matakot, mga mumunting kawan. Tumulad kayo sa mga alipin naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Maging handa tayo. Lagi at panatiling maliwanag. Be vigilant. Lagi tayong handa. Laging maliwanag ang ating isip. Sapagkat kahit anong mangyari, mga kapatid, sabi niya, pinagpala ang mga alipin, aabutan, nagbabantay pagdating ng ating Panginoon. Anumang oras, anumang araw, anumang buwan, hindi natin alam kung anong oras dadating. Hindi natin alam kung anong oras dadating ang kamatayan sa atin na parang magnanakaw ang kamatayan. Hindi natin masasabi. Alam po ninyo yung aming mahusay na district superintendent noon, nakaabot si Diaz Asel Mendoza, alam ni Kuya Doming yun. Kuya Doming, gising ka ba? Ayun, gising. Si Kuya Lucio. Kuya Lucio, gising ka? Dilat ng mata. Diba? Habang nagsasalita, habang nagkakasal, sa edad na 40. Nagkakasal. 43 lang yata, 42. Diba? Hindi niya alam, abalang-abala siya sa pagkakasal, sa paglilituan. Doon siya inatake mismo habang nagkakasal. Yes, Asel Mendoza. Tama na? Tama. Alam natin, anong oras pwedeng dumating sa atin? Maging ang kamatayan, mga kapatid. Lagi sabi nga, maging handa kayo at mapagbantay sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen! Nakahanda na ba kayo? Nakahanda na kayo? Patangan sa lagot. Hindi, sinabi ko lang, nakahanda na kayo. Hindi ko lang sinabi, nakahanda na ba kayong pumanaw ngayon? Nakahanda na ba kayong pumanaw ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, nakahanda ka na ba? Huwag muna. Pass muna, pass. Diba? Nakahanda. Ako rin po, nakahanda na. Wala mo sa edad yun Basta ako, meron akong kayamanan doon sa langit na hindi nasisira, hindi napapanis. Amen? Tayong lahat. I-claim natin. Katulad ng pananampalataya ni Abraham, wala naman talaga sila Hindi niya alam kung anong kanyang destination. Hindi niya alam kung anong kanyang kapalaran doon. Pero siya ay nabuhay, lahat ng mga tao ay nabuhay lamang ng may pananampalataya. Yun lang po, okay na. Halos na po yun. Nabuhay lamang ang mga alagad noon, si Abraham, si Moises, si Jacob, sa pamamagitan lamang ng kanilang pananampalataya. Pinagpala sila kumarat na silang handa sa pagdating ng Panginoon. Maging sa ating gabi o sa madaling araw man, kasama po rito ang kamatayan. Dumating na ang kamatayan sa atin, nakahanda tayo. Gabi, umaga, kung anong oras man. Pag-ising mo, sabi ko nga sana ako, pag dumating sa akin yung kamatayan, yung hindi na ako magigising.
tuloy-tuloy na, yung bang pagdilat ng mata mo eh, kaya yatang maraming alapaan. Kaya yatang puti-puti na yung paligid ko. Ano? Ang masama mga kapatid, pag-gising niyo, parang yung tamang init-init. Alam niyo na kung saan kayo pupunta. Nakakapasok. Ano? Kailangan pagbilang ng ating mga mata, mga kapatid, ay ang ginaw-ginaw. Diba? Tapos nakakarinig ka ng boses ng mga operatic choir ng mga kababaihan. Diba? Narinig ka ng mga boses na yan. Hindi mo alam kung aalis ka o mananatili kang pagkakilin sila. Diba? Kaya yun ang choir eh. Napakasarap paglingkod mga kapatid. Alam ko kung isang distracted tayo, nakikita man natin, minsan parang ayaw natin tumalaw. Mamimili lang talaga tayo mga kapatid eh. Mamimili lang talaga tayo. Anong sabi ng isang Vatikano na mahusay na, sabi niya, life is a matter of choices. And every choice you make makes you. Ang buhay daw ay pagpili, pero sa bawat pagpili natin, iyon ang pagkatao nyo at pagkatao ko. Kaya kung ang pagkatao natin palaging material, ano ka? Mukhang diba? Kapag ang nakikita sa'yo parang 3 ulo, ang nakikita sa'yo ay laging nakapakalumbaba, sino ka? Ikaw si Nino. Parang ko na alam yata ito sa'yo. Ano ba madalas mong hawak? Yung nakapangalumbaba ay 3 ulo. Yung sabihin 20 lang. Diba? None of the above. Wala ka bang hawak na pera? Ito yung sasabihin ko sabi dito, little flock. Kawawa naman kayo mga little. Huwag kang matakot, little flock. Huwag kayong matakot, mga mumunting kawan. Di ba? Huwag tayo sabihin sapagkat nakasanali lamang sa ating pananampalataya. Saan ba tayo natatakot? Mga mumunting kawan. Sa ating mga ordinaryong Pilipino, sa ating, ang dami po dyan. Kaya sa mga mumunting kawan, sa mga kapatid natin talagang walang-wala na talagang babang-baba ang buhay. Nakita natin, naglalako ng hito, naglalako ng bulig dyan. Pastor, bulig. Pastor, hito. Sabi ko, sige na nga ako, bibili na ako. Baka pwede ka akong pakilinisan mo na rin. Dadagdagan ko na lang yung bayan. Inisip niya. Niluto ko pesang dala. Makaya ba kayo ng pesang dala? Yun, di ba? Sino yung mga mumunting kawan? Takot sila magulang. Takot sila. Kung sila ay makakasurvive pa, makakakain pa sila, may pambili pa sila ng kanilang pangangailangan. Di po ba? Lalong higit sa atin, natatakot tayo. Saan tayo natatakot? Ano mga pagkatakot po ninyo mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, saan ka natatakot? Sa asawa mo, hindi mo natatakot sa asawa mo. Saan ba tayo natatakot? Di ba? Ano ang mga pagkatakot natin sa buhay? Pero sabi dito, do not be afraid. Sapagkat ang gusto ng Diyos ang ating upuin ay yung mga heavenly treasures natin na hindi nasisira, hindi nabubulo. Maghanda tayo, lagi tayong magmatcha sa ating sarili. Ito na si Ramon sabi niya. Alam niyo ba, sabi niya, mga mayors, kung ano ang kinakain ng aking mga tao sa Miguel Corporation, yun din ang kinakain ko. Kanina po, ang ulam namin ay galunggong. At nagsawsaw ako ng suka na may bawang. Yun din ang puto. Naniniwala pa po siya. Sinabi niya. Sabi niya. Ang sabi ko rin sa mga anak ko, kung malapit lang din ang pupuntahan ninyo, huwag na kayong gumamit ng sasakyan. Pero sa akin, malapit-lapit, dala ko yung Fortuner. Ano ba yan? Kung dito lang kayo, malapit lang kayo kila Ate Ayo, huwag yung sasakyan. Mag-BMW na lang kayo, by means of walking. Exercise pa, di ba? Engineer?
Oh. Sa engineer, hindi na natatakot yan. Kasi alam niya na by faith, pag nakapasa siya, meron na mag-a-absorb sa kanya. Tama ba? Kaya engineer, tama ba yung balita ko? Sa alam mo rin sa kasi mawirap Hindi ba? At sa oras na hindi natin inaasahan mga kapatid, be watchful, sabi na. Be watchful and ready. Be vigilant. Maghanda po tayo. Hindi yung mga bagay lamang na pinaghahandaan natin. Natatakot tayo, kumunti yung ating buyers. Kumunti. Alam niyo sa pinatatakot na yung people ngayon? Pag kukunti lang yung nagla-like sa inyo. Pag wala, okay lang yung nag-like sa akin. Diba? Nag-imo. Pag wala, pag sa inyo ba? Pag wala kukunti lang nagla-likes, nagdadrama pa kayo? Ha? Diba? Kasi dramatista tayo. Okay lang ang puso. Madalas lang i-thumbs up. Sobra naman itong mga ito. Ano ang mga pinaghahandaan natin? Sapagkat sa panahon ng pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo, ay madatna na tayong nakahanda maging sa kamatayan, mga kapatid. Maging sa kamatayan. Hindi lamang pinag-usapan dito sa ating pagbasa ang tungkol sa pagkakatiwala, stewardship and responsibility. Hindi lamang may kinalaman sa pagkakatiwala, kundi maging responsable tayo bilang mga katiwala ng Diyos sa buhay. Sabi ko nga po, may withdrawal, minsan yung vision natin, may withdrawal po yan. Pag nag-yorsi ka, titigil mo ka agad, mag-bake ka, hindi po, may withdrawal. Unti-unti mong aalisin nyo. Hindi ka agad, ginawin. Tapos nahihilo-hilo ka. Diba? Yung epekto, natutuling ka ngayon sa epekto, di ba? Kaya nga, ang tao sa atita yan. Mamaya, iba na yung simi ng hangin dyan, ha? Tawa tayo ng tawa. Pero mga kapatid, hindi po ito tawa na. Sana po. Pagbutihin pa natin na maging isang tapat at mabuting katiwala. Responsable. Kaya yung ating hinihintay-hintay by faith. Ano yung hinihintay-hintay natin? Ate Jane. Paano nahinahintay tayo, sabi niyo? Ayo! Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Parang nanghinahintay palakpan. Mahina. Kaya nagtatanong na kasi, Pastor, tagal naman yung malamig na simoy ng hangin. Kaya mukha ko malapit na, bare months na eh. Lalamig na rin ang simoy ng hangin. Huwag ka mag-alala. Kapatid, 3 Sundays na lang eh. Ano na kasunod? September na. Lalamig na rin ang simoy ng hangin. Mani mo naman, by December 25, i-install na yan. December 25, makikita nyo na dyan, mga kapatid. At hindi nyo na rin ako makikita pinagpapawisan dito, no? Ano sa Ate Jade eh. Kita mo, kitang-kita, di ba? At tuloy, kaya ako talaga nagpupunas ng pawis. Nagpaparamdam na ako na mainit talaga. Totoo po yan. At sa pagitan ng pananampalataya, mga kapatid, kita po ninyo mga tao mo, walang doktor, walang pisisya, walang internist. Ang dami-dami sakit na yun. Wala naman silang doktor nun eh. Sino ang doktor nun? Isa lang po ang gagamot ng araw, pumadrona sa panahon ni Moises. Nung ipinag-utos ng hari ng Paraon, lahat ng mga lalaki sa buong Israel ay ubusin. Magkaroon ng isang mass grave, humukay ng malaking hukay, at doon, gagawin tapon para basura naman. Doon itapon yung mga lalaki. Kasi malaking banta sa bansang Ehipto ang paglobo ng populasyon ng bansang Israel. Di ba? Sino po ang nagpaanak noon? Mga kumadrona. Sa panahon ng Deuteronomy, akala, may kumadrona na po. Sino ba mga midwife dito? Midwife. Mga ex-wife. Ano mga ex-wife dito? Yung mag-midwife, the ex-wife. Di ba? Yes. Manampalataya lamang tayo, mga kapatid. Higit sa lahat ay maging isang mabuting katiwala at responsableng katiwalang Kristiyan. Amen? Kaya kung ano po yung ating mga pinipigil-pigil dyan, sabi ko nga,
kasabay ng project natin ng aircon, magpapalagay na ako ng 2 kalimbang dyan. Engineer, ikaw ang mag-install nun. Isang maliit na kalimbang ng katiting, at saka isang malaki-laking kalimbang na dagdagan. Kailangan pa ba natin kalimbangin yun? Hindi. Dahil alam ko mga kapatid, punong-puno tayo ng pagiging mabuting katiwala sa ating mga puso. Amen? Pagpalain po tayo lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Talaga po, totoo po ang kabutihan ng Panginoon ay na nandiyan po natin. Napapatunayan po natin lagi ang kapangyarihan ng Panginoon. Lahat ng oras at saan man dako at kahit saan. Ayun. Kasi po ang aking karanasan na ibabahagi po sa inyo ay yung ako po kasi ay lagi ko ipapacheck up kasi po yung balakang ko tsaka yung puso ko yung masakit. Ngayon po ang kindness po yung last week operahin daw po ako at tatanggalin yung matres ko. Kasi napakahirap pong mag-produce ng mga pangangailangan at mga taong lalapitan. Pero ako, buo ang tiwala ko sa Panginoon na may gagawin siya. Lahat na abala, diyan po yung mga anak ko. Ako po yung, marami na silang mga suggestion. Meron na akong mga taong pinausap. Pero yung sa aking loob, sa aking kalooban ko, ang laki ng tiwala ko sa Panginoon na may gagawin siya sa buhay ko. Opo, marami na, yung mga anak ko marami na suggestion. Lalo si Abilan dyan, nagbenta yung motor, para lang dyan, makopera ako. Pero, spot lang po ang aking pakiramdam. Nakikita nila na hindi tulog ang ikinalulungkot kasi meron akong Panginoon na pinagtitiwalaan na mayroon siyang gagawin. Bumuo ang tiwala ko sa kanya na siya ang nakitang magagamot. Pero sinusunod po ako sa ipinapayo ng mga doktor. Andiyan po si Dr. Ramanalo na kahapon po, sabi ko nga bago ako pumunta doon, kainitan, sabi ko, awa, samahan mo na ako, balik ko ngayon. Sabi ko, sinungan ko ako. Pang 26 po ata ako. Sabi niya ako, inuwi muna kita at bumalik ka. Sabi ko, dito na lang ako sa plaza. Sabi ko, ganyan. Hanggang naghihintay kami nung ako na, inabot na kami na alas 3 lately, nung pumasok ako, tinignan ako. Pero ang iwala ko sa Panginoon, siya ang hihipo sa akin. Nung kung tinignan ako, sabi nanay, wala naman, hindi ka naman ika-opera. Sa katuwaan ko, mabigla ko yung dagdag sa pinabigaan ko. At niyakap ko yung doktora. Pinigyan ko na yung 2 baraso niya. Napakabuti lang ko, doktora ng Panginoon at pangalawa kayo. Kasi, ginawin nga yung mga instrumento na makita na hindi na ako operahin. Mag-iingat ka na lang eka. Kasi eka, sobrang nipis na yung matres mo. Kaya, okay ka na eka. Tuwa akong naglulungkad ako sa loob ng pilis ngayon. Kaya nakasulit yung kakayaan ng ito. Naway patuloy na akong kakilalaan. At isa pa po, ang patuloy ko sa Panginoon kagabi, ko diyan, lalakad-lakad, si Shai. Dumating po ako, suka daw ng suka, maraming sinuka. Halos matatana, sabi ng manuga ko, natin malamig na po, eka, si Shai. Sabi ko, ano kumain? Kumain daw ng Toblerone. Akin nakain Toblerone at kumuha ako ng kapraso. Sunugin mo ako, Diego, nasunod na sunod hanggang sa maging ulit siya.
4 na kutsarang tubig. Pagkakaano natin, ipatainom natin sa ayaw niya sa gusto. Napakabuti po ng Panginoon, napakaraming kinain niya yung kumana sa luto, marami na isinunga kahapon, kagabi. Kaya, nagpapatuloy ang lahat ng oras siya gumagawa at tumigil sa buhay natin. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. sinabi aming dati ng Diyos, ng aming pingkawan, huwag kaming malampan, huwag kaming makahakot. Sa pagkatalam namin sa panahon ngayon ay talagang naroon ang pagkabalisa. Maraming kadahilanan ito at ang iba'y halos hindi makaahon, halos hindi makabangon, hindi makabawi sapagkat talagang nakalugmok sila. Hindi nila alam ang kanilang mga gagawin. Marahil isa itong paalaala sa amin, Panginoon, maging instrumento mo kami, maging kasangkapan mo kami sa tuwing makakakita kami ng ganitong kalagayan, hindi lamang sa loob ng kapatiran, kundi sa aming mga kapwa, sa aming kapitbahay. Pwede namin iparating sa kanila at ipadama ang pagkikiramay sa kanila, pagdamay sa kanila. Hindi lamang kami nabubuhay na mag-isa sapagkat komportable kami. Kundi kailangan namin maging liwanag at maging pag-asa para naman sa iba.
Alam namin na Panginoon Diyos, maraming pagkabalisa ngayon. Hindi namin alam kung paano ito i-handle, paano ito manage. Higit sa lahat kayo na Panginoon Diyos, na ibibigay sa amin ng katiyakan, ng pag-asa, na huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba. Huwag namin masyadong pagbuhusan ng panahon. Halos wala na kaming panahon sa iyo. Halos wala na kaming guguling oras para sa iyo. Dahil lamang sa material na bagay. Dahil lamang sa mga bagay na ito na nasisira, nabubulok, naluluma, napapanis, inakalawang. Kundi ang aming impukin ay mga aymanang nandyan sa langit na hindi mananako ng sino man, na hindi maaagaw ng sino man. Mag-impo kami para sa aming sarili, sa aming mga anak. Ituro namin sa kanila na Panginoon Diyos ang inyong Ebanghelyo, ang inyong mga salita. Hindi po sapat na mabili namin ang gusto nila. Hindi sapat maipasal namin sila. At kung ano man ang kanilang gustuhin, ano man ang kanilang ituro sa mga pilihan, ay kaya namin bilhin. Hindi po maitatanggi. Gagawin namin lahat para lamang mapaligaya ang aming mga anak, para lamang mapasaya namin ang aming mahal sa buhay. Kahit magkautang-utang kami, kahit ipangutang namin ay bibilihin namin hanggang sa magkaroon na kami ng takot sapagkat marahil mahirapan na kami makabayad kung patong-patong na mga credit cards dito. Mabuhay lamang kami ng simple, mabuhay lamang kami ng sapat sa aming pangangailangan. Huwag namin pagharin ang anumang luho sa aming puso, pag-iimbot sa aming puso na hanggang sa humantong sa pagiging makasarili, pagiging matakaw sa anumang luho kayamanan, hanggang sa makalimutan namin ang tunay ng Diyos na nagkakulog. Hanggang sa makalimutan namin ang aming kapwa sa panahon na sila'y lumapit. Pwede kaming tumanggi, pwede namin silang itabon, sapagkat pwede kaming mabuhay para lamang sa aming sarili. Ito po ang naidudulot ng sobrang mapagmahal sa salapi, mapagmahal sa pera, mapagmahal sa kayamanang panlupa. Tulungan po ninyo kami na po ng Diyos, maging bukas kalat kami. At kung ano aming magagawa sa aming kapwa, huwag kaming magdamo sapagkat darating panahon. At tulad ng aming buhay, paano kami, wala kaming madadala kahit ang mga investment namin sa bangko, ibuhos mo na sa aming ataon, ibuhos mo sa aming kabaong, hindi po namin ito madadala. Marahil sa aming kamatayan, may hawak-hawak pa kaming pera. Ano kaya ang kahulugan ito? Bakit may hawak kaming pera sa aming mga palad? Pagkatapos na kami ipapasok na sa libingan, ipapasok na sa ilalim ng lupa, ibabao na, kukunin. Pagkatapos na ipahawakan sa amin, kukunin din sa aming mga kamay. At ibayan lamang dito ng Diyos. Wala kaming madadala. Maging mabuting katiwala kami at bukas panag na mapagkawang gawa lalong higit sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Salamat po, Panginoon Diyos. Huwag aming sama talangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ito, pero paglabas ang pintuong yan ng ating iglesia ay magpapatuloy tayong maglilingkod sa ating kapwa. Samahan tayo sa pagitan ng ating mahabaging Ama at patuloy na ilingap ang kanyang mukha sa atin, paliwanagin ang kanyang mukha sa atin at punong-puno ng pag-asa sa ating mga mahal sa buhay. Sa buhay na ito at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo ang lagi nating taglayin ang kaaliwan at kakabuklod-buklod, pagdadamayan bilang isang pamilya sa iglesia ito sa pagitan ng kanyang banal na Espiritu ang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.